Sunday nga pala ito at wala talagang schedule pala ng Sunday na Zumba dito sa area namin. Kaya for the bike ang momsi nyo para dumayo at maghanap ng basketball court na may mga nagzumba na mga mom. Ako lang pala mag-isa ngayon dahil tulog pa si Kowa at si Papa naman meron siyang pinaghahanda ang lakad niya. Ang aga ko na kasi talaga nagigising lately and ewan ko ba parang hinahanap na rin ang katawan ko na magbabawi. So kala mo naman talaga and ang laking tulong talaga nitong second hand bike na nabili ko kasi nakakarating ako sa iba't ibang lugar dito sa area namin. 3 basketball court yung iniikot ko. Wala rin talagang mga nagzuzumbang nanay. Usually, ang dali lang makahanap ng mga ganon dito sa lugar kapag weekdays. Dadaan lang talaga ako sa bahay. Nakita ko si Kowa, gising na pala. Nag-iiyak. Hinahanap ang mommy. So, ayan nga. At isinakay ko na nga dito sa bike ko para maigala ko. Siguro mga 30 minutes or 45 minutes kaming bike ni Kowa. Then, pag uwi namin, meron na nailuto si Pinggoy, itlog, luncheon meat, fried rice. Tapos si Papa nagluto ng daing. So, meron palang dinala dito sina Ate Ken na drinks. Hindi naman nila nainom kasi dito sila nag-overnight. So, sabi ni Ate Ken, kami na nga lang daw ang uminom nito. And okay lang naman sa akin uminom ng ganitong drinks. Basta lasang juice lang siya. At saka, pag nasa mood ako. At saka, kasama ko naman si Pinggoy. So, why not? Ayoko kasi ng mga alcoholic drinks na mapapait. So, ayan, may tiki man pang ang nagaganap dito. But thank you, Ate Kenny. Around hapon, nagpunta ako dito sa apartment ni Papa. Wala na siya dito. Maayos naman niyang iniwan itong apartment. Iniwan niya yung susi sa amin. Dahil bumisita siya doon naman sa bahay ng kuya ko. Diba nga, batiin na sila. So, nag-decide siya na bisitahin naman doon kasi hindi pa siya nakakapunta doon sa nilipatang bahay ng kuya ko sa Cavite. So, minotor niya lang yon. Kanina pa siya nakaalis. Iniwan niya yung susi sa amin. And sabi ko nga kay Papa, pagagawang ko ng content yung shoe rack mo kasi deadline ko na nga yan. So, alam niya na naandito ako. So, okay lang talaga sa kanya. So, anyway, ayan na nga. At for the affiliate mode muna ang momshi para magawa na natin ng content ito. Kasi, sa totoo lang, ito yung paborito kong shoe cabinet. Kasi slim lang siya at saka secured talaga yung mga sapatos dito. Hindi siya basta-basta umuuga. Kaya, okay na okay sa akin to. Available to, I think, 3 layers, 6 layers at saka 9 layers yata. So, if bet nyo rin ito, lagay ko yung link niyan sa comment section. Pero nasa showcase ko rin yan. In fairness naman talaga dito sa apartment ni Papa, lahat talaga may pwesto. Naka-organize naman talaga lahat. Kaya naman most of the time talaga, malinis, maayos talaga dito sa unit niya. Pero na lang kapag dito tumambay yung mga anak ko dahil alam niyo naman. So, dahil tapos na nga ako makapag-film para dito sa shoe rack, ayan po ang itsura ng apartment niya currently. O, diba? Napakalinis talaga. Kaya medyo lumuwag din doon sa may laundry area sa apartment ko kasi yung bike ko dito na nakatambay, nakapwesto sa kanya and may mga nilabhan pala siya bago umalis kaya sinabit ko na lang doon sa may bintana para in case na umulan at least hindi naman maanggihan. So kinabukasan na nga pala ito at syempre dadaya na naman po ng Zumba ang momshi nyo dahil doon pala sa amin. Wala na naman. And good thing talaga na meron akong bike. Tapos yung bike ko meron pang upuan, pang bagets. Kasi pwede talaga ako makapag-angkas ng isang anak ko. And during this time kasi, nasa school na si Pinky. May pasok na ulit siya. Naasikaso ko naman na siya kanina. Kaya me time ko na talaga ito. But +1 kasi nga meron akong angkas sa likod ko pero okay lang yan. So eto na nga po at first time kong makakapag-zumba dito sa area na ito. I wanna watch. Ang galing mo naman, na-vlog mo si ma'am. Grabe, na-enjoy ko talaga yung first Zumba session ko dito. Pero hindi sila everyday. So, try natin makasali ulit dito. Ang galing nung instructor. Ang dami nila. Sobrang alive na alive talaga. Gustong gusto ko yung ganito. Tapos alam mo ba, bigla ko naalala. There was a time talaga nung hindi pa kami nakakabukod. Tapos si Kowa dumidede pa sa akin. Tapos kapag napunta kami doon sa malapit na mall nga, may mga nakikita ako nagzuzumba. Kahit gabi, naiingit kaya ako. Gusto ko sumali pero nahihiya ako. At the same time, si Pinggoy kasi may work noon. Kaya hindi
ko rin siya maasahan na magtingin kay Kowa. Tsaka dumidede si Kowa sa akin. So, sobrang attached talaga palagi si Kowa sa akin. Gusto niya lagi nakadede sa mami. So, talagang ngayon lang ako nagbababawi sa mga ganitong bagay. Kaya hayaan niya na ako. And meron pala akong bagong exercise shorts. Itong white na suot ko. Ang comfy niya. Mura lang yan. Lagay ko yung link yan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Pagka uwi ko nga naabutan ko si Pingoy, nag-work dito sa may labas. So, for the kain lang ng hobya. Minsan na yun, sabi niya ganun. Yung minsan na yun, pwede nating apply dun sa, choose your path. Ganun. Yun, parang, So, ang ginagawa namin ni Koa, pagka uwi nga, nagpapahinga saglit, ligo, and then, diretso sa kung ano mang kailangan kong gawin, either pag-i-edit, pag-film. Tapos, around hapon naman, lumabas kaming tatlo. Kaming tatlo lang talaga mag-iina. Tulog na kasi si Pingoy, kaya hindi na namin siya inistorbo. Pinagbigyan ko yung request na merienda ng mga bagets, yung cheesy donuts at saka macaroni. Then, namili na rin kami ng kakaunting bigas. At dahil hindi pa naman madilim sa labas, tambay na muna kami dito habang nagwawalis-walis ang Shinyo. And in fairness, dito sa nabili kong scooter, ang tibay kasi napakamura ko lang to nabili, 180 pesos yata. And even up to now, wala pa rin kasira-sira at saka nasusulit talaga kasi ginagamit talaga ng mga anak ko. Nung mga oras na to, wala pa si Papa, nandun pa rin siya kina Alvin. And alam mo ba si Papa, nagustuhan niya talaga yung bahay ni Alvin doon. Ini-encourage siya nga rin ako na kumuha na lang din daw ng bahay doon para at least kahit papaano magkaroon na rin kami ng sarili naming bahay para sa mga anak ko. And syempre pinag-iisipan ko rin naman talaga yan. Honestly, gustong-gusto ko rin naman talaga magkabahay pero hindi pa afford talaga yung mga bonggang pabahay, mga ganyan. Syempre lahat naman tayo, especially sa mga hindi pa nakakabukod or mga nangungupahan, gusto rin naman talaga natin magkaroon ng sarili nating bahay. And pinagdadasal ko talaga yan na ibigay sa akin ni Lord kung ano man yung inilaan niya for me dahil ano't ano pa man yan, kung ayun yung will niya, ibibigay niya sa'yo sa tamang panahon. So kanina nga pala, nang lumabas kami ng mga bata sa may labasan, bumili kami ng 3 kilong bigas. Nag-try muna kasi kami kung okay yun at saka lutong ulam. Tapos ang dami pa kasi tambak ditong hugasin. Ngayon ko palang huhugasan. Tapos napansin ko nga itong dish drying rack namin medyo madumi na. So kapag ganito na nga yung dumi, usually kasi yung mga dishwashing liquid or sabon, hindi niya natatanggal agad yung mga dumi. Kaya naman gumagamit ako ng The Pink Stuff Miracle Paste. So, ang effort lang talaga niya, especially kapag tough na yung stains, matagal talaga siyang tanggalin. Kailangan ng bonggang kuskus talaga. So, ayan nga. Pero effective to, in fairness. At saka matagal siya maubos kasi hindi ko naman siya ginagamit everyday. Like, tipong pang general cleaning na atake lang naman, tsaka ko lang siya nilalabas. So, tulad na lang nito, ang dami ng mga dumi-dumi. Visible na rin yung paninilaw. At saka even yung sink namin, kailangan ko ng bonggang kuskusin. If ever na gusto nyong subukan itong The Pink Stuff, The Miracle Cleaning Paste, maglalagay ako ng link niyan sa comment section, pero nasa showcase ko rin yan. So, after ko nga mahugasan itong dish drying rack, next naman, nalilinisin ko ay itong lababo namin. Kasi kahit na ganyan nga yung itsura niya, parang nagmumukhang bago talaga siya after ko siyang makuskus, malinisan. Kita mo naman, o, diba? Dumaan din pala kami saglit sa grocery kanina. Then, bumili ako ng bagong sponge para sa lababo namin. Para naman, bago na yung magagamit ko kapag maghuhugas kami ng pinggan dito. Gabi na rin ito, and sabi nga ng papa ko, pauwi na rin siya. Ang nangyari sasabay pala siya ng alis sa kuya ko. Kasi yung kuya ko, papasok sa trabaho. I think magmumotor. Yung papa ko magmumotor lang din, pauwi dito sa Laguna. So, magsasabay na lang sila and dito nga siya magde-dinner. Kaya naman after ko makapaghugas dito, magsasaing na rin ako dahil meron ako nabiling ulam kanina. Ano ba yun? Marindokenyo na manok. So, hopefully magustuhan ni Papa kasi hindi ko pa yata na ipapatry kay Papa yung marindokenyo na lechong manok. Alam mo, akala ko tapos na ako sa mga hugasin. Mukha lang mabilis dahil naka-timelapse pero inabot ako ng siyam-siyam dyan kakahugas. Tapos, nakita ko yung mga tumbler namin tambak na rin pala. So, kailangan ko na rin silang linisan. Kasi medyo matrabaho to. Talagang iis-isin mo. Even yung mga kagilid-gilid yan, yung mga straw. Kailangan mo talagang i-brush even yung loob niya para maiwasang mag-mold. At saka, para tumagal siya. At saka malakas kasi kami gumamit ng tumbler like si Pink sa school. Parang everyday, iba-ibang tumbler yung gamit niya. Ako kapag nag-zumba, iba-ibang tumbler ang gamit. Dahil, why not naman? Kasi sayang lang din naman kung nakatambak lang, di at least gamitin na ng gamit. So, kailangan ko lang patuyuin ng bongga itong mga tumbler bago ko ipagtatabi dun sa lagayan nga namin ng mga tumbler. So, ayun lang naman. Maya-maya lang kakain na rin kami ng dinner.